Hello everyone. Um, Good afternoon sa lahat. This is Justin, Talk News PH. I hope everyone is fine and everything is going good in your side. Thank you for coming over my channel and I'm requesting you to press like and subscribe this channel. If you like this video, kindly follow and subscribe so that kung meron man tayong mga other videos, you can watch it immediately. Ngayon, this afternoon will be, I was really surprised dahil may nangyari pala kagabi. Wala akong kamalay-malay na something big happened last night. Kasi I was vlogging, then some friends uh, inform me na meron ngang nangyari. So, uh, napakaganda na nangyari kagabi. Ito yung pagpunta ni Vice President Sara sa Batasan. Oh, makikita siguro ninyo dyan sa thumbnail ko, sa topic ko, nakalagay na walang iwanan. Oh, this should kung ano ba talaga, what she's made of, ito si BP Sara. Kung anong um, very excellent quality being a leader ng ini-exhibit niya during the visit na ginawa niya doon kay Sudaika Lopez, Attorney Sudaika Lopez. So, makikita mo na si BP Sara ay tinutupad niya yung mga sinasabi niya. If you can remember, noon pa niya sinabi sa mga interviews na niya, na binibigyan niya ng laya yung mga staff niya, mga undersecretary niya, kung anong gagawin nila with regards to the invitation nga. Ngayon, contempt na. Meron ng warrant of arrest yata yan, yung binibigay ng NBI sa kanila ng HOR para sila ay mapilitang punta sa HOR. So, makikita mo na tinutupad niya yung sinabi niya na maghanap siya ng paraan kung mayroong mang makontempt at makulong dyan sa kongreso, talagang maghanap siya ng paraan kung paano magbigay siya ng simpatiya doon sa mga tauhan niya. So itong nangyari kay Zudaika is an exhibit of the real quality, kung anong mayroong quality si BP Sara as a leader. So, na-manifest na with what she did last night. Isipin mo, walang iwanan. Pinakita niya na hindi ko kayo iiwanan. Sasamahan ko kayo. Kung you're suffering distress or meron kayong paghihirap dahil sa ginagawa ng House of Representatives, talagang damayan ko kayo. Yun ang pinapakita ni BP Sara. Nakakamangha na pangyayari na isang political leader natin na kaya niyang gagawin yan. I would like to stress na iilan lang ang mga leader natin na ganyan ang ugali. Sana naman yung iba nagkaroon naman ng ganyang pag-uugali. Character na talagang haluin mo yung passion, courage, pinapakita niya doon sa mga tauhan niya. Napakagandang example yan doon sa mga batang mga leader na nag-aasam na mamumuno sa ating bansa. Dapat yan ang titingnan ng mga young goons na nandyan sa House of Representatives. Hindi yung iniidolo nila o pinapanginoon nilang si Tambi.
So, ito, mahirap gawin kung ikaw ay walang resolve. Wala kang inherent na karakter nga talagang totoo kang nagsisimpatiya. Meron kang inherent na compassion doon sa mga tao nang ilangan ng tulong. Nakita mo na ngayon ang ginagawa ni Pisara. Hindi lang siya dumalo ng ganyang kabilis. Nagpunta pa siya doon sa kung saan nakadetain ito si Zulaika. Siguro pinalakas niya ang loob. Binigyan niya ng pag-asa na huwag kang manghina sa sitwasyon mo na yan. Kasi maraming nagsisimpatiya sa iyo. So yun ang tamang leader na dapat natin titingalain at dapat natin ma-experience man lang. Kung ikumpara mo ngayon sa leader natin ngayon nasa present time, yung namumuno sa ating bansa ngayon, tatanungin ko kayo, meron ba siyang compassion sa mga citizen ng kanyang bansa na pinagsilbihan? Meron ba siyang courage or bravery na harapin ang mga matitinding problema para sa pakinabangan ng kanyang mamamayan? Nakita ba natin na sinakripisyo niya ang oras niya, ang sarili niyang kalayaan, ang sarili niyang kaginhawaan para dumamay sa isang supporter niya na nangailangan ng tulong sa panahon na yan. Refer ko directly si PBBM. Nakita mo naman yung mga ginagawa niya. Ilang dilubyo na ang dumating sa Pilipinas. Ilang sakuna na ang nangyari sa Pilipinas. May lindol, may bagyo, ilang bagyo na. Ilang mga instances na dapat ang presence niya maka-afflict sa mga well-being, sa mga sariling pananaw ng kanyang mga mamayan na naging biktima ng sakuna. Nakita ba ninyo siya doon? Ilang bagyo na ba na pumupunta lang siya doon kung tapos na? At magtatanong pa siya, ano bang gagawin natin? May magagawa ba tayo dyan? Kaya ano lang natin na matapos yung bagyo na yan bago tayo pupunta. Ganyan ba ang quality ng isang tamang leader? So ngayon, pinapakita ni BP Sara kung ano dapat ang gagawin ng isang leader sa oras na magsasuffer ang kanyang mga supporters at sa kanyang tao na nagserbisyo din sa kanya. So, makikita mo na hindi yan pinilit na ugali, pinilit sa na gagawin mo. Kusa niyang ginawa yan dahil ganyan siya. Kaya kung tayo ay maghanap pa ng ibang leader, nandiyan na sa harapan natin, it's a manifestation that we have a leader na may simpatiya sa atin, may pagmamahal sa kapwa niyang mamayan. Wala siyang tinitingnan sa sarili niya kung mapahamak ba siya o hindi. Ngayon, sinabi ni Martin Romualdez na dapat dumalo ka. Alam naman natin ba't hindi siya dumalo sa mga hearing na yan. Bakit dadalo siya? Ay binawasan na nga ninyo yung budget niya. Para ano? Yung pagpunta niya dyan ay para sa budget deliberations. Bakit pilitin mo siyang pupunta dyan? Pinakita niya ngayon na kaya kong pumunta dyan kahit na walang imbitasyon, na walang supoy na. Kaya niyang pupunta dyan na hindi na kailangan ang pananakot sa kanya o pagbigay ng mga sulat na makakatakot sa kanya. So nakita natin na kayang-kaya niya harapin kayo.
Pero hindi kayo kaharapin ni BP Sara dahil sa mga intensyon niya na pinapakita ninyo sa kanya. So, itong pangyayaring ito ay sampal sa mukha kay Martin Romualdez. Sampal yan sa pagkatao ni Martin Romualdez at sa mga congressman at congresswoman na nandyan sa House of Representatives. No, pinapakita niya ang tunay na kalidad ng isang mamumuno na mayroong compassion at awa at simpatiya sa kanyang tauhan in distress. So, kung hinahanap nyo ang presence niya, nandyan siya. Kung gusto nyo mag-conduct ng hearing, pilitin nyo na pupunta kayo sa ganyang oras. Pero sigurado ako hindi na kayo sagutin ni BP Sara. Ano pa? Ano pa ang dahilan na siya ay sasagot sa inyo? Sa mga paratang ninyo na walang basihan, sagutin ba niya yan? O nagsasayang lang siya ng oras kung sasagutin kayo? Kaya, mga congressman yung nasa House of Representatives, ibahin niyo yung taktika niyo. Yung pinapakita niyong pagtapang-tapangan, pagsiga-sigaan, pinag-anuhan pa ninyo si Sara, pinaratangan pa ninyo na naging siga. Na nagiging siga. Kayo ang siga. Kunwaring siga, pero hindi kayo totoong matapang. Dahil hindi nyo kayang harapin ang maganyang sitwasyon. Sigurado ako dyan na yung mga sitwasyon na yan hindi nyo kayang harapin. Dahil kayo ay kulang sa katinuan at karakter na isang leader na totoo at kaya magpatunay sa kanyang kalooban na talagang nagbibigay ng importansya doon sa kanyang mga tauhan. Ang korupsyon na lang na ginawa niyo sa tao, is that a sympathy or kindness to your supporters, to the people that you're serving in your districts? Hindi. Sa talikod, ninakawan ninyo sila. Na kanilang karapatan na maging maayos ang buhay. So ngayon, nakita na natin kung what BP Sara is made of. It's as solid as steel ang kanyang katapangan. Hindi ninyo siya matitinag. Kaya huwag na, don't ever attempt to do anything na threaten kayo sa kanya. Alam na ninyo ang ugali ni BP Sara sa panahong ito. Sa pangyayaring yan, alam ninyo, hindi siya takot na harapin kayo. Pero ayaw niya makisama sa inyo dahil ang intentions ninyo ay para sirain siya. Klarong-klaro yan. Dapat ilagay nyo sa mga pag-iisip ninyo yan. Kung meron kayong natitirang tamang pag-iisip at pagdesisyon sa mga tamang pangyayari na yan, kailangan bago kayo gumawa ng hakbang, pag-isipan muna ninyo kung sinong tao ang nasa harapan niyo sa pagkangayon. Kung sinong tao ang gusto niyong apihin. At sa tingin ko, hindi kayo magtagumpay diyan sa hangarin ninyo na ganyan. So, maraming mga tao na talagang natutuwa sa nangyari kahit naman na napakalungkot na nangyari kay Atty. Lopez. Nakita naman natin kung anong injustice ang ginawa nila kay Atty. Lopez. Napakabait na tao. Meron na nga akong hinala na siya ay isang katutubo. Ay malalaman mo sa kanya mga actuations na yan ang tunay na Pilipino na kalmado lang, hindi pa balagbag yung mga sagot, at saka kahit saan mo tingnan. Hindi ko man kabisado yung policy ng Senate with regards to investigation for AW legislation. Pero common sense lang mga ginawa niya kahit na obserbahan mo yung if you witness the
if you have seen the investigation na ginawa nila, wala talaga siyang violation. Then you decide na i-contempt siya. Kaya ang nagko-contempt ba sa kanya, questionable yung character at may pending conviction sa korte. Yan ang marami nagsasabi na it's uh, an ironic situation ng isang convicted na tao, yun ang nagbigay ng contempt sa isang abogada na klarong-klaro na walang kasalanan. Kung makikita mo nga, nung nagbigay ng desisyon na yan si France, nagbigay ng manifestation niyan na i-contempt si Zulaika, ang tagal nila makasagot dahil alam nila na hindi tama yung ginagawa. Pero marami rin nagsasabi na tuwang-tuwa daw si France dahil meron dong pabuya na may minisyon na halaga. At lumapit nga daw si nag-fist bump daw si Paduano. Sabi ng iba, hindi ako nagsabi na binulungan daw. Baka huwag mong kalimutan ang balato ko dyan, ha? Di ba? Kasi may halaga na involved para lang makontempt yung mabait na Attorney Lopez. So yun, natupad na. At ngayon, nagpunta dyan si BP Sara, anong gagawin niyo ngayon? Di ba? Ano na namang propaganda niyo ang panglaban dyan? Kung sabihin niyo, propaganda lang yan. Hindi yan totoo. Hypocrisy yan. Sinong hypocrite ngayon? Kayo o si BP Sara? Sa lahat na bagay na ginawa nyo, full of hypocrisy. Yung panloko lang ninyo sa mga bata doon sa Davao na isalba mo sila, paaralin mo sila, anong nangyari? Na-convict ka tuloy ng child abuse. Diba yun, height of hypocrisy yun? Dahil pinapakita mo ang intention mo na ganito, pero iba pala ang isip mo. I-recruit mo pala yung mga bata na yan para gawing member ninyo. Diba ganun yun? Tapos, may pa kayo? Meron pa kayong naiiwang tapang para gawin ninyo ang pag-convict kay pag-contempt ni Attorney Lopez. So, I don't know kung anong maraming nagpahayag ng kanilang mga damdamin, lalo na yung mga army they supported Attorney Lopez. So, I don't know kung saan nahantong ito. Kasi wala namang kayong ibang purpose na intention, siguro sa next hearing may iko-contempt na naman kayo. Pupunta na naman dyan si BP Sara until mapupuno yung mga tao sa inyo. Sinabi ko na nga na walang mangyayari dyan sa hearing na yan. Puro linulubog nyo ang sarili nyo sa galit ng mga tao sa inyo na by the day umangat ang kanilang pagkamuhi sa inyo. Marami ng tao nagpapahayag. I've been talking to a lot of people. Talagang disappointed sila and disgusted sa House of Representatives. Sabi nga ng iba, meron namang hindi ganyan dyan. Pero yung mga nag-conduct ng hearing yan, definitely, they will accept the brunt ng anger ng mga tao. Sigurado yan. Kaya, sabi niya si Franz Castro daw, hindi na daw tatakbo o tatakbo ng senador. Ano na lang yan, alam naman natin na hindi siya mananalo kahit anong gagawin niya. Hindi siya mananalo dyan. Kaya, lahat naman tayo, ikakampin siya na hindi mananalo. So, ang ano lang niya, yung mga leftist lang ang bubuto sa kanya. Na hindi naman katulad ng party list yan, na kukunti lang ang kailangan ng buto. Millions ang kailangan mo para maging senador.
at malabong-malabo kung maging senador. So once na babalik ka sa pagka-civilian, yung tribo kasi ni Attorney Lopez Manubo, hindi kagan Manubo lang yata. So meron silang, hindi naman natin sinabi na threat, but meron silang sinabi na once na babalik ka sa pagiging civilian, talagang may oras na mayroong mangyayari na siguro gaganti sila legally. Siguro magpa-file sila ng kaso sa iyo. Pero ang isang bagay diyan, makikita ka pa ba sa oras na 'yan? Baka babalik ka na rin sa bundok. Kung gano'n, magtago ka na rin. So, ganyan ang mangyayari diyan. Kaya sa pagkaalam ko, ang father ni Attorney Lopez is judge din. Na yung katutubo din kasi tayo lahat naman galing tayo sa isang tribo din nakakalimutan lang natin kung anong tribo tayo, but it's definite ang Pilipino ay may isang tribo, kaya nga dahil nga sa pagiging archipelago natin ng hati-hati ang ating bansa, so iba-ibang tribo yan, so sila Manubo. And I think mayroong Lopez na, may naalala akong Lopez na mayor ng Davao, baka tiyuhin niya, yung kamag-anak niya yun. So, si Attorney Lopez, hindi yan basta-basta. Pinagkatiwalaan ni Inday yan Tapos ganyan yung ginawa ninyo. Hindi talaga niyo inisip yan. Akala niyo, kaya niyang banggain ng lahat na tao dyan. Na kaya naman ninyong ganyan ang gagawin. So ngayon, anong nangyari? Grabe ang galit ng mga tao. Grabe yung mga all sectors are galit. Paano ngayon kung gagawin na naman niya ulit doon sa other undersecretary ni BP Inday? Ano mangyayari? Baka hindi lang si BP Inday ang pupunta dyan. Baka yung mga tao na mismo ang pupunta dyan. Damayan din si BP Inday sa pagpunta niya dyan. Kasi kung yung nangyari kagabi, merong nakaalam na mga DDS na mga supporter ni sasama yan sa kanya, sigurado. Hindi lang, alam mo naman si BP Inday, ayaw niya ng ganyan Ayaw niya ng ipaalam na ganito ang gagawin ko, ganyan. Basta papunta siya kasi pinangako na niya yan Pinangako na niya na talagang damayan niya na I will show sympathy kung sino man ang tauhan niya na dadanas ng ganyang pang situation. And she did that dahil ganyan talaga siya. Meron siyang inherent na behavior or character na talagang tutulong siya sa mga nangangailangan. At napakaswerte natin kung darating ang time na siya ang mamumuno sa ating bayan. Sigurado tayo na hindi tayo pababayaan. Ngayon pa nga lang Ngayon pa nga lang anong ginawa niya. Di ba? Ngayon, makikita mo ang pagkakaiba niya kay PBBM. Si PBBM, ang daming time na dapat siya tutulong sa atin. Yung mga biktima diyan sa Bicol, biktima doon sa mismong lugar niya. Saan niya inasa? Doon sa DSWD na ngayon wala na rang budget. Saan pala napunta yung budget? Madali lang sagutin yan. Lahat ng mga ganyang klaseng inaalis siya ng appropriations yan, ng budget. Linagay doon sa unprogrammed funds para yun ang pamimigay. Lahat nakaalam yan alam na lahat yan Ngayon, sabihin pa ni Risa Hontiveros na hindi raw niya suportahan yung anumang move ng Senate to add additional budget or to restore the budget of BP Sara to its original amount, which is 2 billion. Yung nangyari sa DSWD natin, anong ginawa nila?
wala nang pamimigay dahil wala nang nga raw budget. Oh. Ngayon, sana pala yung Teamwork Party List. 'Di ba 'yun ang binibigyan ng malaking ang program funds ni Martin Romualdez, ni Speaker Martin Romualdez. Nasaan na sila? Kaya napakalungkot nga ganyan nangyari sa atin. But anyway, nandiyan nakita na natin, napatunayan na natin na hindi tayo nagkakamali doon sa choice natin. So, kung bibigyan tayo ng pagkakataon na chance na makapamili tayo ng totoong leader sa ating bansa, no? Hindi natin din iniisip, what I mean is that hindi natin i-disregard na mangyari din yung isang bagay na makapag tigil or to sack this regime, this government right now, na mapapalitan ng government natin kung ano mangyari. So, I've been mentioning a lot of instances na hindi natin na maisip na mangyayari, but we don't know kung mangyari ba yun. Na mga tao mismo ang magdidiman ng change of regime. So, I don't know kung mangyayari yan kung sa sitwasyon ngayon. Pero natutuwa marami na ganyan ang ginawa ni BP Inday. Nakikita ng ibang mga tao kung gaano siya ka-concern, ka-sympathetic doon sa mga tauhan niya. Yung iba na siguro na nagda-doubt ba kay Inday, this one will galvanize their belief na talagang ganyan pala talaga si Inday ka tapang, at yung taong may malasakit sa kapwa niya, lalo na sa kanyang mga tao na nagsiservisyo din sa kanya as his chief of staff. So, meron ding question doon sa basa ko kasi yung ano natin, budget sa mga infra. Nakita ko nagsalita doon si yung dinipinsahan nila yung budget ng DPWH. Ngayon, nag-manifest si JBRS ito na dati daw 5% yung rate ng expense, yung ginastos natin against the GDP, 5%. So, ibig sabihin, kung ang GDP natin 1 trillion, 5% yan ang ginastos para sa mga projects. So, ngayon, kung kapanahonan ni President Duterte, I think ang budget natin doon is for 4% sa GDP. So, kung ang GDP natin nasa 5%, bali 5% yan ang ginagastos, ina-allocate, ina-appropriate para sa mga infra projects. Kaya nga ngayon 2% na lang. Pero hindi ako maniwala na may 2%. Merong budget pero hindi ganyang kalaki. Wala naman tayong nakikita mga projects eh. Meron tayong mga projects, mga repair lang. Pero yung big ticket projects or kahit na yung mga maliliit na projects, meron ba tayong nakikita dyan? Wala. Marami na nagdi-demand na magbibigay sila ng listing ng mga flood control projects. Walang yung DPWH, yung mga congressman ayaw magbigay kung saan itong mga projects na to para makita naman natin. Kaya ganyan na lang ang kadismaya ni BP Inday sa mga big ticket projects ng kanyang ng kanyang father, si President PRRD, na hindi natutupad, na unfunded hanggang ngayon, unappropriated ang pundo sa government side. Kasi kung meron naman silang kausap na foreign funding, kailangan meron ding katuwang yung side ng government. Yun ang walang naibibigay, kaya hindi matutuloy yung project. So, ang daming mga big ticket projects na tuwang-tuwa tayo na sana nangyari
Yun ang nakita ni BP Inday na hindi talaga mangyaring matupad. Ano na ngayon, ilang ah, ilang years na lang. Hindi yung mga kung mag gagawa siya ng plano para gumawa ng isang malaking project. Sa plano pa lang daw, sabi nila, 6 years na yan. Paano yung makagawa pa ng proyekto? Nagtatatlong taon na lang siya. Baka ang isipin niyan kung paano makasikwat doon sa mga pundong ibibigay niya yearly. Mga appropriations na binibigay sa mga project na hindi naman, nalinlagay lang naman sa program funds. So, ang daming sinasayang. Bukod yan sa Pangil Bay na talagang project yan ni President Duterte. Ang dami, bukod sa Mindanao Railway. Pero ang pinaka maganda talagang ticket project ang Mindanao Railway. Isipin mo ganong hirap dyan nila ni Mark Villar para makuha lang yung right of way niyan. Napakahirap. Kasi may mga lugar dyan na natatamaan. Nagrereklamo yung mga may-ari ng mga lupa dyan. Pero talagang pinagtiyagaan nila yan na mabuo. Nung makuha na nila yan, kasi hindi lang naman sa Davao, yan yung una, yung Digos yata to Davao. Anong tawag nitong bayan nandito? Digos to going to the north. Parang ganon. Then, pupunta rin yan din hanggang Surigao, hanggang Bukidnon, hanggang Cagayan de Oro, Lanao, Iligan. Then, going to Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Osamis, may Osamis Occidental, lahat na yan, maiikuti nila yan. Cotabato, Sultan Kudarat, Jinsan, buong Mindanao sana, nagagawa yan. Sa bulong-bulungan lang kasi alam mo nagawa na kasi ang plano niyan pero hindi pa nabid yata yung completely yung mga projects. Kaya maraming nagka-interest. Kasi hindi sila kumikita. Merong ibang kikita. Kaya talagang pinigilan nila na matuloy. Ganyan talaga ka-corrupt ang government ngayon. Kaya ngayong si President Duterte, build. Ito naman, build, better, more. More daw, more corruption. Pero walang build, puro corruption ang ginagawa. So, ganyan ang nangyari. So, talagang ang mga sentiments ng taga Mindanao, gusto nilang humiwalay na lang daw kasi walang mangyayari eh. Di rin naman ideal yung magre-rebellion ka. Hindi papayag niyan si PRD na gagawin na hati-hatiin natin ang bansa natin. Para sa akin, hindi rin maganda yan. Dahil lang sa mga yan. Dahil lang sa hindi naman sila magtatagal niyan. Hindi natin sirain ang topography natin, ang korte ng natin, bansa. Kaya dapat hindi pagpalit ng or paghiwalay ng isang region ng bansa natin ang gagawin natin. Palitan natin ang namumuno na hindi karapat-dapat. Ganyan ang dapat nating gagawin. Ay nakita na natin ngayon sa araw na to kung sino ang tamang leader na dapat mamumuno sa bayan natin. Dapat isipin natin yan, sabihin natin doon sa mga kamag-anak natin. Kailangan suportahan natin si BP Inday. Ngayon, regarding nga doon sa mga projects, kung titingnan mo yung mga projects na yun, talagang mamamangha ka. Merong mga tulay na sobrang haba. Bukod yan sa tulay dyan sa papuntang tawag nito, yung island dyan sa Davao na ginagawa ngayon. Meron pa yung galing ng Iloilo, papunta ng Guimaras, papunta ng bandang Negros Occidental.
Isipin mo, kinukunik mo yung yung mga island na yan, yung Panay Island to the Negros Island. Napakatindi niyan kung yan ay matutupad. Oh, meron pa nga doon na nabasa ko yung balak nila na i-connect ang Leyte, then Bohol, then Cebu. Oh, nakita ko yung plano niya na paano gagawin. Meron pang plano na yung dito sa Bicol, iko-connect sa Samar. Oh, kung sana nagkaroon ng matinong at hindi nila inalis ang China doon sa development na yun. Kasi pumasok kasi ang mga Amerikano kaya nagkaganon din. Nagpabuyo, nagpasulsul si BBM sa ah, mga sulsul ng mga Amerikano. Kaya ngayon, nangako sila na magkaroon, tutulungan tayo. Hanggang ngayon, meron ba? Wala. Kasi mismong ang economy ng US ay may problema rin. At hindi sila mahilig mag-invest ng mga ganyang kalaking projects. Pwede sa military lang sila. Yung mga binibenta nila sa atin, pwede yun. Pero projects mismo, hindi yan gagawin ng Amerikano. Isang project pa, yung dito sa Kawit Cavite yata yun. Saan ba yun? Tansa o Kawit Cavite. Going to Maribilis. Across the Manila Bay. Ang tending project na yan. So nakita natin kung sana natuloy yung mga projects na yan, iba na ang kalagayan ng bansa natin. Matutupad na yung mga plano natin na magiging middle income status na yung Pilipinas. Pero dahil ito ang napili natin, so wala tayong magagawa. Magtitiis tayo ng another 3 to 4 years bago mangyari yan. Diba? Ngayon, sana hindi ko alam kung anong decision kasi Friday na ngayon, si Attorney Lopez naman, ang sabi nila, i-release nila by Monday. I don't know kung anong mangyari, matutupad ba yan. Kasi kanina, yung mga balita na si BP Sara, nung tiningnan nila 7:30, nandoon pa rin sa batasan. After that, wala nang balita kung nasaan siya. So, patuloy tayo na magsimpatiya ngayon dito kay Attorney Lopez. Then, kay BP Sara, na hintayin natin kung anong decision niya. Kung anong, baka tuloy na yung magbigay siya ng signal doon sa mga supporters niya. Mag-antabay lang tayo. Mag-antabay rin kami para ibabalita kagad doon sa mga tao para dumami ang kung mayroong mga activities, maraming makaalam at sumama kung mayroong mga activity na gagawin. So, with this, salamat sa pagdalo ninyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Huwag rin niyong kalimutan mag-like para naman mabuhay itong channel na to. At maraming salamat sa inyong pagdalo ngayong hapon na to. At see you in my next vlog.